na marahil ang araling panlipunan sa mga binabansagang most boring subjects. At hindi natin masisisi ang mga estudyante sa pananaw na ito. Ganito rin kasi ang pagtingin ng ilang mga guro. Marahil dahil na rin sa katapusan ng kaalaman sa wastong paraan ng pagtuturo. Naalala ko pa kung paano kami turuan noon. Nag-uunahan kaming kumopya ng mga ikinasusulat sa blackboard o di kaya ay pilit na nilalabanan ng antok habang nakikinig sa binabasang aklat. May nagpapapasa din ng mga irrelevant projects. Pagdating naman ng exam, kawawa ka pag mahina ka sa memorization. Nasa aklat kasi lahat ng mga tanong. Kung magaling kang magmemorya, tsak, ikaw ang highest sa klase. Pero kung hindi, di bale. Araling panlipunan lang naman eh. Yan ang lagi nilang sinasabi. Hanggang sa ngayon, ang lahat ng ito ay nagsisilbing mga dahilan kung bakit kinakailangang magturo sa paraang malinaw, makabuluhan at mapagpalaya na naaayon sa cultural context ng mga mag-aaral. Magagawa ito sa pamamagitan ng tinatawag na context-based education. Ano nga ba ang context-based education? Ayon sa pag-aaral, ito ay nakatutulong upang mas lubusang maunawaan ng mga mag-aaral ang bawat topic na tinatalakay. Binibigyang diin ang koneksyon ng mga konseptong itinuturo sa aktwal o praktikal na karanasan ng mga mag-aaral. Madalas na ipinakaalala sa ating mga guro ng araling panlipunan ang dalawang bagay. Una, pagtuunan ang pinakamahalagang kaalaman at kasanayan at huwag ang mga basta impormasyon lamang. Pangalawa, huwag pagmemorya ang ipagawa sa mga mag-aaral palagi. Subalit, ano ba ang mga maaaring gawin upang matugunan ang mga paalalang ito? May 4 na mungkahi ako sa inyo. Una, mainam na maiugnay ang araling panlipunan sa mga kasalukuyang isyong kinaharap ng Pilipino at ng mundo. Ikalawa, piliin lamang ang mga pagpapahalaga o values na likas sa araling panlipunan at gamitin ang mga ito na pansala sa mga isasamang kaalaman at kasanayan. Ikatlo, upang magawa natin ang unang 2 mungkahi, kailangang marami, malalim at malawak ang pag-alam at pag-unawa natin sa ating mga aralin. Kaya nga, hindi sapat na textbook at YouTube lamang ang pinagkukuhanan ng mga impormasyon ng mga guro. Sapagkat ang textbook ay para sa mga bata, kaya nga ang lalim, lawak at dami ng mga kaalaman na naririto ay para sa kanila at hindi palaging para sa mga guro. Sa lahat ng ito, mahalagang maalala natin at maipaalala natin sa ating mga mag-aaral kung para saan ang araling panlipunan. Ito ay para makahubog ng mga mamamayan para sa kapwa. Mga mamamayang may panlipunang kamulatan, panliputang kamalayan at panlipunang pakikisangkot. Makahubog ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni at mapanagutan. Ito ay ilan lamang sa mga mitiin ng K-12 Araling Panlipunan Curriculum. Ngunit bakit nananatiling isang malaking hamon sa bawat guro ng Araling Panlipunan ang maabot ang nasabing mitiin at tunguhin? Paano nga ba maituturo ng makabuluhan ang Araling Panlipunan upang maabot ang mitiin ito? Naging bahagi na sa aming paaralan ang pagsasagawa ng claim, evidence, reasoning o CER na sinaliksik at pinag-aralan ni Joseph Kratzik at Catherine L. McNeil noong 2008. Sa estratehiyang CER o Claim, Evidence, Reasoning, sinusunod ng mga guro ang sumusunod na hakbang. Magpakita ng isang sitwasyon at maghain ng isang makabuluhang tanong na hinimok ang mga mag-aaral na gumawa ng kritikal na pagsusuri. May claim o pahayag. Ito yung paunang sagot batay sa kaugnay na sitwasyon. Kailangang magsiyasat at maghanap ng evidence o ebidensya mula sa sitwasyon at dito mapapaunlad ang 21st century skill na critical thinking. Ang reasoning ay ang pinakamahalagang bahagi ng CER dahil ito ang personal na paliwanag ng mag-aaral kung paano sinusuportahan ng mga nakalap na ebidensya yung naging sagot niya sa tanong. Ito rin ang nagiging batayan sa pagbuo ng konklusyon na kinakikitaan ng pagkamulat at konkretong patunay ng kanilang pag-unawa. Sa CER,
Aktibong nakikilahok ang mag-aaral sa gawaing pagkatuto at pagsusuri sa mga isyu, kaya't nagiging makabuluhan ang pag-aaral ng araling panlipunan. Sa mga gawain ito na ilalapat ng guro ang prinsipyo ng konstruktivismo at situated learning. Sa estratehiyang ito, natututo ang mga mag-aaral kung paano tasahin ang mga sanhi at epekto ng mga makasaysayang pangyayari o isyong panlipunan at sa gayon ay gumawa ng mga evidence-based conclusion batay dito. Sa ganitong paraan rin, masasanay sila na matukoy ang mga maling sapantaha dahil sa mga nagsilabas ng fake information o disinformation. Sa pagkamulat naman nila sa totoong pangyayari, ay maiinganyo ang mag-aaral para kumilos o tumugon sa mga isyu na nagresulta sa pagbabago. Mag-uudyok ito sa kanila na tumugon at aktibong makilahok sa mga pangyayari sa mga kaganapan sa lipunan. Ako po muli si Teacher Thea, isang Assistant Professor ng Values Education sa UP College of Education. Ako po ay magtatalakay ng isang halimbawa ng evidence-based practice sa Values Education na naglilinang ng kakayanan ng mga mag-aaral na mag-isip at magnilay ng mapanindim at may lalim tungkol sa kanilang values. Because we need to think deeply about values dahil kailangan ng malalim na pagninilay sa ating pagpapahalaga. Ang Community of Inquiry ay isang student-centered at collaborative pedagogy kung saan ang mga mag-aaral ay may pagkakataong magtanong, mag-share ng kanilang mga opinyon, makinig sa isa't isa, at sa proseso ay magnilay sa kanilang mga karanasan, paniniwala at mga ideya. The Community of Inquiry is a community because the dialogue is guided by common interest and camaraderie. On the other hand, it's a community of inquiry because students think, reason, and ask questions. Taken together, what students do in a community of inquiry is to think together. Ang mga konseptong may kinalaman sa values katulad ng tama at mali, mabuti at hindi mabuti, katotohanan at moralidad ay maaaring maraming iba't ibang interpretasyon. Dahil dito, napakahalagang mahubog ang kakayanan ng mga mag-aaral na mag-isip, sumuri at magdesisyon tungkol sa mga bagay na ito. Bukod dito, natututunan nila sa pakikipagdialogo sa community of inquiry na may iba't ibang paniniwala at paninindigan ang mga tao. Sa pamamagitan nito, nauunawaan nila ang halaga ng open-mindedness, tolerance, respect at empathy nang hindi nakakalimutang dapat tayong may pananagutan para sa ating mga pipiliing paniwalaan at gawin. Sa makatuwid, ito ang unang hakbang para sa isang inclusive at socially just na lipunan. Magandang araw! Ako si Teacher John, isang lecturer ng Values Education sa Kolehiyo ng Edukasyon, UP Diliman. Last 2020, GMRC and Values Education have been institutionalized in our K-12 curriculum, replacing edukasyon sa pagpapakatao. The Republic Act 11476 is truly a welcoming development for values education in the country. As teachers of the subject, one of the most important questions we can ask is, how do we best teach it? The answer is, I suggest, lies in the very definition of values education provided in the Republic Act, which I greatly commend. Based on the definition, we can say that a Filipino student has been educated in values education if she first possesses understanding of the values, second, if she possesses the ability to act on this understanding, and third, if she possesses the disposition to act on them. The inclusion of the dispositional element is something that I find really commendable. Hugh Socket, in his article Disposition as Virtues, published in the Journal for Teacher Education 2009, defines dispositions as properties of the agent, and they function as predictions of human actions. In other words, if one possesses a disposition to do something, we can definitely predict that that individual would display the said disposition if placed in a particular environment. The said disposition just flows naturally out of her. Of the many ways we can engender in students certain dispositions, especially the thinking routines, which are also highly valued, modeling is on the top. We do not just explain what these thinking routines are, but we model them to our students.
Ito ang galawan ng ng Edu Compute ko. Ano ang sayo?